So welcome back mga kabi. Andito na naman nga tayo sa ating loop at magpe-pedering tayo ng kalapate. So hindi pa naman yung actual na pedering ng kalapate. Magugupit lang tayo ng mga pakpak nila. So para sa paghahanda nga ng pedering. So ito, baka may matutunan yung mga newbie. Pwede nyo panoorin mga kabi. Ayan. So bali papahuli lang natin kay Boss Tunying. So si Boss Tunying na naman yung kasama natin dito. At si Boss Tunying kasi nag-aalaga ng mga kalapate natin. Ayan. So papahuli lang natin tapos pe-pedering na natin. Panoorin muna natin kung paano magbugbugan tong dalawa na rin. Ayan. Putot. Ito si Turbo. Si Turbo line pala to. Yan, i-stick na rin natin yung pakpak na ito. So soli ko na rin mga kabi. Bali ito yung turbo line ni paring Sadyan. Kaso hindi ko pa nga nasoli dahil isosoli niya sa atin ngayon yung kalapate na hiniram niya. Ayan. So ito sa kanya to eh. So isosoli yung kalapate natin kaya hindi ko pa masosoli to kasi wala daw siyang kumbaga wala siyang extra time ngayon ulit sa pagkakalapate. Kaya sinosoli yung breeder natin na piniram nga sa kanya. Kaya ito, hindi ko pa masosoli ito. I-stick muna natin to mamaya. At baka makawala to. Hindi kasi sanay sa atin to. Hindi rin sanay sa kanya. Ayan o. Turbo line. Gandang kalapate. So habang inuhuli ni Boss Tunying yung mga kalapate natin. Ayan. Pakita ko lang sa inyo. Yung mga stock bird natin dito. Ito pala mga kabi. Ito yung nanay ni Jefferson. Yung Homer natin na babae na to. Ito yung anak niya. Ayan o. Ito nyo. Kaya medyo malaki din ilong na ito nung anak niya. Yung kapatid ni Jefferson na buo. Ayan. So bali ang tatay naman nito yung blue bar. Yung blue bar pala binread na natin mga kabi. Bali pinapares naman natin sa Hooters line. Bali Hooters line yun pero hindi galing kay Racing Pigeon. So dun sa pinagkuhanan niya ng kalapate. Kumbaga dun sa pinanggalingan ng Hooters niya. Kaya Hooters line din yun pero hindi galing kay ano. So pero ano yun, napanalunan sa auction. So nag-auction kasi yung pinagkuhanan ng kalapate ni Sir Racing Pigeon. Nakakuha yung tropa natin na si paring Sadyan. So yun yung binili niya, yung blue bar na yun. Tapos paparis nga natin to kay Tatang. Yung blue bar natin na bali tatay nun. Ayun. So yung Falcon line natin. So kukuha lang tayo ng pang-stock kasi nga namatay yung anak niyang babae. Na ano nga, na putulan ng ulo, kinain ng daga. So sayang. Ito. So pinagpilian ko kung ito yung paparis natin doon, ito. So itong Santa Ana Clacker natin o dito sa Calbayog natin. Ayan. So pinagpilian ko sila ng dalawa kaso para blue bar kakakuwang lumitaw at medyo maganda yung pagkakatimpla natin. Kaya tinry ko doon sa hen. So medyo maliit kasing hen yun yung Hooters line natin na nakuha nga. O kumbaga yung gamit natin yun. Medyo maliit yun. So hindi katulad nung neto. Ito kasi medyo malaki to eh. Ito rin medyo malaki. So yung Hooters line natin na gamit hindi siya ganun kalakihan. So yun yung pinaris natin. Pakita ko sa inyo mga kabi. Ito mga kabi. Ito si Tatang Falcon. Ayan. So 6 overall champion. Tapos ito yung Hooters line natin na galing kay paring Sadyan. Panalunan nila sa auction. Ayan o. Ayan. Natin nyo naman siguro yung tsura. Napanalunan lang to sa auction mga kabi. So sa mga gusto pala, mga newbie na gustong makapag-alaga ng magagandang kalapate o yung mga kahit papano mga champion line, pwede kayong bumili sa mga auction. So yung mga kumbaga yung auction for a cause, marami kasi nagpapaganyan mga kabi. Ayan. So doon kayo makakakuha ng mga medyo magandang kalapate. Sa murang halaga lang yan mga kabi. Hindi maabot na mga talagang sobrang taas na presyo. So magpe-pedering na nga tayo ng kalapate. Ayan. At in-update ko lang kayo dun sa mga stock bird natin sa kay Tatang. So sa blue bar natin nawala ng anak dahil nadali nga ng ng daga.
So bali ang puputulin dito mga kabi, mixing lang, ito lang. Yan, yung dulong-dulo lang na yan. Ipantay mo dun sa pang-apat. Papantay lang dun sa pang-apat mga kabi. Ito dito. Oh, yan. Pero mas maganda kung sa gitna sana mga kabi. Wag. Yan lang, tatlo lang. Yan. Pagka kasi sa ganitong dulo mga kabi, medyo matagal to bago sumingaw. Kaso kaya naman dito mga kabi, pagka ganito kasi, nakakalipad pa sila. Kumbaga nagiging ano nila yun, ano yung tawag dito, nakakapagpalakas pa ng pakpak nila kasi nabawasan ng konti, nakakalipad-lipad sila. So kapag kasi ganito mga kabi, pwede nyo gawin dito. Halimbawa sanay na yung kalapati nyo, pwede nyo gitnaan. So ito kasi hindi pa ganun sanay, kaya ang ginagawa, kumbaga pinapalakas pa rin natin to. So ang ginagawa natin, yung dulo lang, kahit na medyo matagal nga yung pagpe-feathering natin, okay lang kasi mga kabi, aabutan pa naman din yan. Saka tulong na rin sa kalapati natin para lumakas, kaya dulo lang. Ayan, pantay mo dun sa pang-apat. So pinapantay ko lang dun sa apat, no? Dasugong pang konti. Ayan. Mas mabilis sumingaw pagka sa gitna mga kabi, kaso ang problema nga lang, baka hindi na makalipad yung kalapati nyo. Ayan. So ito, pwede pa natin to na pakawalan para makalipad-lipad. Balik na ron. Ayan. So ito pa. So lahat na pwede rin natin. Ganun lang din ang gagawin natin. So after 2 weeks, 1 week or 2 weeks mga kabi, pagka ganito na dulo, kahit na 2 weeks pa ihintayin nyo. So pa isa-isa lang yung bunot ko rito mga kabi. Yung dulo ang uunahin ko, susunod yung gitna, tapos hanggang doon sa pangatlo. Tapos pagka tumubo na yung tatlo na yan mga kabi, halimbawa medyo mahaba na lahat yan, bali ang gagawin ko rito mga kabi, yung pang-apat bubunutin din natin yun, pe-feathering din natin. So lahat na yan, ganyan lang gagawin dyan. Yan, para nakakalipad pa. Mga dulo lang no? Nakita nyo. So ito, sa akin nyo lang siguro mapapanood yung ganitong feathering, kasi kadalasan dito mga kabi, sa gitna nila pinuputol. So etong pagpe-feathering natin, dulo lang, no? Sisingaw at sisingaw yan mga kabi. Huwag lang yung pinakadulong dulo na, no? Yung dulo na yun, hindi sisingaw yun. Pero ayan, pagka nakita nyo, ayan, yung pinaka gano'n, no? Yan, pagka pumutol kayo dyan, sisingaw at sisingaw yan. Ganyan lang tayo mag-feathering. Yan. So lahat na ito ipe-feathering natin mga kabi, no? So ilan ba rin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bali 10. 10 yung pe-feathering natin. Bali 8 na lang to. Ayan o. Ayan, choco natin. So bali kapatid yan. So hindi ko sinama rito yung pang norte natin. Matagal pa yun. Ito kasi mapang south natin to. 10 yung pang south natin. 10 yung pinedering natin. So ito naman ginagawa yung feathering mga kabi. Kapag ka ayaw nyo nga naabutan na maglugon yung kalapati nyo, o yung pinapalitan yung mga mahabang pakpak ng kalapati nyo pagka derby na, inaabutan kasi kung minsan yan. So kapag inabutan sa derby na naglugon yung kalapati nyo, hihina nga yung pakpak nyan, baka hindi makauwi, o kaya baka hindi nyo na maisali kasi nga bawas-bawas yung mga pakpak o yung mga bagwis nila, bawas-bawas. So nakakahina kasi sa kalapati yan, nagkokos nga ng hindi pag-uwi. Kaya tayo, ang ginagawa natin, inuunahan na natin, nagpe-feathering tayo. So, sa pagpe-feathering pala mga kabi, mas maganda kung medyo hindi bawas yan. Sa gitna siguro. Ayan. Ayan, tinan mo nga. Naglaglag siguro yan. Ini. Sige, tanggalin mo rin. Sige, gibitin mo rin. Ayan. Pagka ganito mga kabi na naglulugo na pala yung kalapate, pwede nyong diretso bunot yan. Kaso tayo hindi natin bubunutin ng diretso yan. Ayan. So bago lang. Bago na pala yung nilalaglag. Ayan, nilaglag niya. Bali yung pang-apat mga kabi, nilaglag na. So dire-diretso na yan. Sakto-sakto yung edad na ito. Ayan, So hanggang dito na lang mga kabi yung video natin, at mahaba nga. Happy flying sa inyo. God bless.